Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Derbin. Taong 1990, Kulipapa, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, isang magtatanim ng kape itong si Derbin. Malapad ang kanilang lupain sa Kulipapa na malapit lang naman sa mismong barko. Kagaya ng mga may kayang pamilya, marami silang kakilala sa lugar na yon. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero lahat ng nakatira roon sa kanila kumukuha ng kape. Siyempre para makatipid, kinakaibigan siya ng mga ito. Di naman yun problema para kay Derbin. Gawa ng kahit papaano, mas gusto rin niyang maraming kaibigan at kakilala. Ayos lamang para sa kanya kung nakikipagkaibigan ng iba para lamangan siya. Pero ang importante wala siyang tinatapakang tao. Sa pamamagitan kasi nito, nakakaramdam siya ng kapayapaan para sa kanyang sarili. Yung tipong hindi na niya kailangan pang mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya buhat sa mga taong may inggit o galit sa kanya. Ang kaso lang, kahit anong layo niya sa gulo, patuloy pa ring lumalapit ang mga ito. 2 buwan pagkatapos ng Enero, may kinaharap siyang sigalot laban sa mga binatang sumira sa kanyang kapihan. Nahuli niya ang mga binatilyong yon, pero sa halip na yon ay saktan at pagalitan, minabuti niyang dalhin ang mga ito sa bahay ng kanilang mga pamilya. Pagdating naman niya sa lugar dala-dala ang mga binata, agad naman siyang sinalubong ng mga kamag-anak nito na pawang nasa may hirap ding kalagayan ang sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ayon nga sa kanya, kung pwede lang wag nang kausapin ang mga kamag-anak ng mga binatang yon, gagawin niya. Ang problema lang, hindi niya ito mapapalagpas, lalo na't malaking parte ng kanyang kapihan ang napinsala. Upang maiwasan ang anumang uri ng hindi pagkakaunawaan, minarapat niyang abisuhan ng mga ito ukol sa kanyang pakay. Pagsilay naman ng 2 matandang magulang ng 2 binatilyo, tumangulang naman yon habang tahimik na nakikinig. Makalipas pa ang ilang minuto, wala naman siya roong ipinakitang pagmamayabang o kung ano. Sa halip, inalok niya ang 3 binatilyong nadakip niya na kung nais ng mga itong magtrabaho sa kanya para makatulong. Dagdag pa ni Derbin na, sa halip na maminsala sila, bakit hindi nila gamitin ang kanilang mga libreng oras para makapagdulot ng mabuti sa kanilang mga magulang na naghihikahos sa buhay. Matapos naman niya itong mailahad, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niyang sumagot sa kanya ang isang matandang lalaki. Kilala mo naman siguro kung sino kami, tama? Sa kabila ng mga umuugom na agam-agam tungkol sa aming pamilya, nakahanda ka ba na kami ay tulungan? Pag-isipan mong mabuti yan, iho. Sapagkat kapag ginawa mo yan, marami kang makakalaban. Oo, Manong. Alam ko yon. At hindi ako raw naniniwala. Minsan kung sino pang sinisiraan at pinagmamalupitan, sila pa ang mga mabubuti. Magtiwala ho kayo. Hindi ako napipilitan dahil sa pagkaawa ko sa inyo. Ang gusto ko, mabigyan ng panibagong bukas sa mga batang ito. Sagot niya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang tumatango. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, inabisuhan niya ang 3 na bukas na magsimula sa kanilang trabaho. Dagdag pa niya na kapag sinipagan at ginalingan nila, mas malaki ang kanilang makukuha sa buwanan nilang kita. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang abiso, abot langit naman ang pasasalamat ng mga taong yun sa kanya. Ikinatuwa naman ito ni Derbin, gawa ng kani-kanina lang
Ramdam niya ang matinding galit ng mga binatilyong nadakip. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang trabaho ng mga binata sa ilalim ng kanyang pamamahala. Likas na masisipag ang mga ito, kaya sa loob lamang ng ilang araw, nagawa nilang maibalik sa dati ang parte ng kapihan na kanilang sinira. Nang mapansin naman yun ni Derbin, halos hindi siya makapaniwala sa husay ng mga binatang yon pagdating sa pagsasaka. Habang tumatagal ang mga ito sa kanya, mas lalo naman niyang natutuklasan ang mga mabubuting pag-uugali ng mga ito. Marespeto ang mga batang yon, kaya halos hindi siya roon nahihirapan na makiusap. Wala ring pagtututo lang mga ito sa nais niyang ipagawa, kaya kalaunay mas lalo niya pa itong pinagkatiwalaan. Ang kaso lang, lingid sa kanyang kaalaman noon, kalat na pala sa kanilang lugar ang kanyang ginawa. Hindi naglaon, dumating na rin ang araw na napansin niya ang pangingilag ng kanyang mga kakilala sa kanya. Noong una, medyo ipinagtaka niya pa ito, pero nung kumprontahin siya ng kanyang kumpare, doon na niya nalaman ang lahat ng dahilan ng pag-iwas ng mga ito. Ayon sa kumpareng kanyang nakausap, kaya siya nilalayuan ng mga taga-baryo ay dahil sa nalaman na ng mga ito ang tungkol sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito na, purong aswang ang pamilya ng tatlong binata, kaya nababahala sila na baka dumating ang puntong mahawari ng mga ito ang buong pamilya ni Derbin. Yun din ang dahilan ng marami kung bakit sila nito pinangingilagan. Dagdag pa ng kumpare niya, hindi malabong maapektuhan ang kanyang negosyo dahil sa kanyang ginawa. Matapos naman niya yung marinig, mariin naman siyang naniwala sa kabutihang taglay ng mga binatang yon. Sa halip di na makipagtalo, inabisuhan na lamang niya ang mga ito na kung ayaw na nila sa kanyang produkto, pwede naman niya itong ibenta sa mga karatig lugar. Hindi rin siya doon mamimilit o magmamakaawa, gawa ng alam niyang karapatan din ng kanyang mga kakilala na tumanggi sa mga ibinibenta niya. Pagkarinig naman ng kumpare niya sa kanyang sinabi, halos makailang ulit naman siya nitong pinakiusapan na kung maaari paalisin na niya ang mga binatilyong yon upang malinis ang kanyang pangalan. Dagdag pa nito na, wala naman itong ibang hangad, kundi ang mailayo itong si Derbin sa panganib na maaaring kaharapin nila sa hinaharap. Umaasa din itong makakaunawa siya ng mga bagay na yan. Pero pagsagot naman niya rito taliwas sa inaasahan ng kanyang kumpare ang mga narinig nito. Ayon sa kanya, walang kasalanan ang mga binatang yon, kaya hindi niya ito maaaring tanggalin. Mariin din niyang inilahad, may katapatan ang pagtatrabaho nito sa kanya, kaya wala siyang basihan na basta nalang iwan ang mga ito. Dagdag pa niya na, mas gugustuhin niyang talikuran siya ng mga taong walang ambag sa kanyang buhay kaysa talikuran ng mga taong naghihirap para siya ay umangat. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, siya na ang pumutol ng kanilang usapan. Hindi na rin niya inaasahang mag-uusap pa sila. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nabigo niya ang kanyang kumpare. Buwan pa ang lumipas. Marami na sa mga taong naninirahan sa baryo ang nandidiri sa kanila. Kahit ang pamilya noon ni Derbin, pinaghihinala ang aswang na rin ng mga ito, kaya para makaiwas sa gulo, hindi niya gaanong pinapapunta ang kanyang mga anak sa mismong sentro ng baryo. Pag sumasahod din sila ng kanilang mga pangangailangan, mas pinipili nilang bumili ng bulto sa mga malalayong lugar. Bukod kasi sa mababa ang presyo roon, hindi rin sila pinangingilagan ng mga tao sa lugar na yon. Akala niya,
Hanggat umiiwas sila, mananatiling ligtas silang mag-anak. Ngunit ang hindi nila alam, malapit na palang dumating ang araw na kanyang kinakatakutan. Isang gabi, matapos ang kanilang pag-aani ng kape, dumating ang magulang ng mga binata. Mabilis siyang pumasok sa bakuran ng bahay niya at umupo sa bakanteng bangko na may mesa na kalimitan nilang tinatambayan. Nang mapansin naman ni Derbin ang pagdating ng mga ito, dali-dali naman niya yung pinuntahan para kausapin. Alam niyang may pakay sa kanyang mga taong yan, kaya minarapat niya itong harapin. Pag-upo naman niya sa harapan ng tatlong matanda, napansin naman niya ang namumulang mata ng matandang lalaking nasa gitna. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang napansin ang presensya ng pamamahala nito sa kanilang pamilya. Dahil dito, yon ang kanyang pinagtuunan ng pansin sa paniniwalang doon niya malalaman ang pakay ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na ring magsalita ang matanda ukol sa kanilang sadya. Ayon sa matandang yon, bagaman hangad nila ang kapayapaan sa pamilya ni Derbin, hindi nila kontrol ang isipan ng mga taong naiinggit sa kanila. Sa ilang araw nilang pagmanman sa baryo, marami silang narinig na mga masasamang salitang ipinupukol ng mga ito sa kanya. Kung isipin, wala naman yung problema. Pero habang tumatagal, may mga naririnig silang kakaibang balak ng mga ito. Base rin sa kanilang mga nalaman, may iilan sa pamilya ng mga mayayaman ang nagpatawag ng mga antingerong mersenaryo para lipulin ang pamilya niya, maging ang pamilya ng mga ito. Inaasahan din nilang darating yon sa loob ng 5 araw, kaya nagdesisyon silang ilahad ito sa kanya upang magkaroon siya ng ideya sa mga mangyayari. Mariinding inilahad ng matanda, hindi biro ang kinakaharap nilang gulo. Dahil konting pagkakamali lang, buhay nila ang magiging kapalit nito. Matapos naman yung ilahad ng matanda, dahan-dahan naman itong inilapit ang mukha nito sa kanya, sabay wika ng, "Tinulungan mo kaming makaahon, kaya hindi ka namin tatalikuran. Tama sila, kaibigan. Mga aswang nga kami. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi kami nahanay sa mga mahihinang uri. Hayop ang aming kinakain, kaya hindi kami nalalayo sa inyo. Yun nga lang, kapag lakas na ang pinag-uusapan, langit at lupa ang ating pagitan. Salamat, sapagkat dahil sa iyo, kaibigan, hindi na gaanong naghihikahos sa buhay ang aking mga anak. Taos-puso kong ipinagpapasalamat. At sa ngayong kagipitan mo naman, hayaan mong ikaw ay aming tulungan." Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, napansin naman niya ang mabilis na pagbabago ng mukha nito. Kisap mata lang ang naging pagitan noon matapos niyang masilayan ang totoo nitong anyo. Nakakagulat man yun para sa kanya. Hindi na siya nagpakita ng takot at panghihina. Sa halip, kinausap niya itong parang kapantay niya upang maramdaman ng matanda na hindi siya naiilang sa mga bagay na kanyang nalaman. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tinanong ito ni Derbin kung ano ang kanyang gagawin para makatulong. Dagdag pa niya na nakahanda din siyang maglabas ng malaking halaga ng pera para lamang matustusan ang mga pangangailangan ng mga ito. Subalit, nang marinig naman yon ng matanda, ngumisi lang naman yon sa kanya habang mariing inilalahad na hindi na niya kailangan pang gumawa ng ganoong sakripisyo. Ang kinakailangan niyang gawin, gawan yon ng maliit na kubo sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Yon ang hiniling ng matanda sa kanya para sa iisang rason.
Ayaw kasi ng mga itong manatili sa bahay nila, lalo pat direkta kay Derbin at sa kanyang pamilya ang mga narinig nilang banta. Matapos naman niyang malaman ang lahat ng iyon, di na rin siya nagdalawang isip na sundin ang nais nito. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, agad namang inutusan ng mga ito ang mga anak nilang nakatayo malapit sa kanilang kinaroroonan. Noon ding mismong gabi, tinrabaho nila ang kubong nais nilang itayo at bago pa man sumapit ang umaga, halos mabuo na nila ito. 2 araw pa ang dumaan. Natapos na rin nila ang paggawa ng bubong ng kubo, kaya kalaunay doon na rin sila nanirahan. Paglipat naman ng mga ito, una naman niyang napansin dito ay yung daladala nitong mga kambing. Di naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat nabanggit na sa kanya ng matanda noon na isa yun sa mga paborito nilang pagkain. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, kitang-kita ni Derbin kung papaano katayin ng mga ito ang 2 kambing. Wala nang luto-luto, diretso pasok na yon sa kanilang mga sikmura. Ang mga dugong nagkalat naman sa lupa, dinilaan pa yon ng 3 binata. Nakakadiri man kung titingnan, minabuti naman niyang wag na itong pansinin. Para sa kanya, mas mainam ng ganon kesa naman magulo pa ang utak niya. Pagpatak naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, agad namang nakarating ang balita sa kanila ukol sa 10 kalalakihang dayo sa lugar nila. Bawat isa sa mga ito, nagpakilalang mga albularyo, kaya agad naman yung pinagkaguluhan sa sentro. Ayon sa mga yon, likas na sa kanila ang paglibot sa mga bayan-bayan upang mapalayas ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ng mga ito na, ilang beses na rin nilang napanaginipan ang baryong pagtitirhan nila na kasalukuyang pinagpupugaran ng isang pangkaraniwang lahi ng mga aswang. Nabanggit din ng mga ito na may mangilan-ngilan na sa kanilang nahawaan at ang mga taong yon sasapitin din kung ano ang sasapitin ng mga nilalang na yon. Matapos naman itong marinig ng mga taga-baryo, agad namang kumalat ang usap-usapan. Inaasahan naman yun nila Derbin, gawa ng sa ganoong paraan lang mapapaniwala ng mga ito ang mga tao na tama at naaayon sa kalooban ng nasa itaas ang kanilang mga gagawin. Paggalahad naman ng mga mersenaryo ng mga katagang yon, nagpatuloy ang panggagamot nito sa mga taong may matinding karamdaman. Kinagabihan, nang tahimik na ang bayan, doon na yon dahan-dahang umusad patungo sa lupain nila Derbin. Sa kapihan dumaan ang mga ito upang masigurong walang makakatunog sa kanilang pagdating. Inakala kasi ng mga antingero, wala pa siyang kaide-ideya sa kanilang mga plano. Ngunit pagsilay nila sa tahanan nito, di naman nila maiwasang makaramdam ng kakaiba dahil sa presensyang umiikot sa lugar. Ang paningin ng mga antingero noon sa bahay niya, may isang itim na hangin na pumapalibot sa bawat hangganan ng bakuran nito. Hindi rin nila maipagkakaila ang mga kumakalat na salot sa buong lugar na nagdadala ng matinding pagkasindak sa kanilang mga sistema. Subalit sa kabila ng mga palatandaang yan, di pa rin nagpasindak ang mga antingero. Nagpatuloy sila sa paglapit dahil na rin sa pagkasilaw sa salaping nakataya noon sa kanilang gagawing pagpatay. Pagbukas naman nila ng pinto ng bakuran ng bahay, agad naman itong tinawag ang kanyang pangalan. Noong una malumanay, pero habang tumatagal na hindi niya yun sinasagot, napapansin niyang bumabagsik ang boses ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na yun maatim ni Derbin, agad naman siyang lumabas, alinsunod sa kanilang plano. Matapang niyang kinaharap ang mga taong yon
upang tanungin kung ano ang kailangan ng mga ito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, napansin naman niya ang isang matabang lalaking may dalang sundang na bigla na lamang humarap sa kanya. Sa pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman yung nagwika ng, "Marami kang pwedeng pagpilian, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang pinakamadaling paraan. Sumuko ka at harapin mo ang kamatayan niyo, nang sa gayoy hindi na kayo mahirapan. Sabay-sabay namin kayong palilisanin sa mundong ito upang hindi ka na rin mag-alala para sa mga maiiwan mong pamilya. Ayos ba yun sa'yo, Yanggaw?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot dito ng, "At sinong tao may gustong mamatay ng hindi naaayon sa itinakda ng may likha? Wala kayong karapatang kumuha ng buhay. Tanging ang nasa itaas lamang ang may kakayahang gumawa niyan. Ipinapakita niyo sa marami, mga antingero kayong may malinis na hangarin sa lahat. Pero hindi nila alam, kasangkapan lang din naman kayo ng salapi. Mga may halang na kaluluwa. At para sa perang yan, handa kayong isakripisyo ang lahat. Huwag na kayong magbalat kayo. Mas sobra pa kayo sa mga demonyong nagpapakunwari bilang mga tao." Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, bigla naman siya nitong binato ng tigalpo. Akala nito ikakamatay na yun ni Derbin, pero bago pa man yun yumakap sa kanyang katawan, mabilis itong nasalag ng matanda na bigla na lamang lumitaw mula sa kawalan. Paglitaw naman ito sa kanyang harapan, bigla naman yung ngumisi gamit ang bunganga nitong halos umabot na ng tenga. Kulay itim na rin ang nilalang na yon at halos tumaas ito ng ilang metro. Napansin din niyang butot balat na ang matanda na ang tanging makikita mo na lamang sa katawan nito ay ang balat na tumatakip sa kanilang mga buto. Mahaba rin ang mga daliri ng mga nilalang na yon at base sa kanyang pagkakaunawa, nahanay ito sa mga aswang na lakat. Gayunpaman, kahit isang pangkaraniwang anyo lang ang tanga ng mga ito, alam niyang nagtataglayo ng hindi masukat na kapangyarihan dahil sa hindi niya gaanong maramdaman ang mismong presensya ng mga ito. Pagsilay naman doon ng mga mersenaryo, agad naman nilang napansin ang 5 pa nitong mga kasama. Nakatayo lang yon sa tabi ni Derbin, naghihintay ng utos mula sa gabunan ng hanay nila. Dahil sa pagpapakita ng mga nilalang, lubos naman itong ikinagulat ng kanilang mga kaaway. Hindi kasi nila mawari noon kung papaano yon nakalapit sa kanila nang hindi man lang nila nararamdaman. Dahil dito, sa halip na mamangha, agad namang pumosisyon ng mga antingero na siya namang ikinaalarma ng kanilang grupo. Alam nila Derbin na hindi yun naatras kahit marami na itong katanungan sa mga sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumunot yon ng mga tabak kasabay ng walang pagdadalawang isip nitong pagsugod sa kanila. Habang binabagtas nito ang daan, narinig naman nilang nag-uusal ang mga antingero ng mga karagdagang depensa ng kanilang mga katawan. Walang patid na rin yung nagpapakawala ng mga tigalpo sa buong paligid, dahilan para magsimula na ring mag-usal ang matanda upang kontrahin ang lahat ng ipinupukol nito sa kanila. Paglapat naman ng mga palad nito, bigla naman yung nagsambit ng 2 buhay na kataga, kasabay ng pagpakita ng dyablo sa mukha nito. Sa isang iglap, mabilis na nilamon ng kadiliman ang buong paligid. At lahat ng mga tigalpo at pamakong malapit nang tumama sa kanila, bigla na lamang nalusaw sa hangin. Unti-unti ring bumagal ang kilos ng mga antingero hanggang sa mapansin na lamang ng mga ito napatay na ang lahat ng kanilang tangang medalyon at mutya sa katawan. Noong una,
Hindi pa sila naniniwalang posibleng mangyari ang bagay na yan. Kaya ang ginawa nila, umatras sila ng bahagya para muling tawagin ang mga gabay nito. Nang marinig naman yon ng matanda, hindi naman ito maiwasang humagikgik habang ibinubuka ang dalawa nitong palad. Pagsilay naman dito ng mga antingero, tumambad sa kanila ang mga gabay ng kanilang karga na kasalukuyang nakakulong sa isang maliit na hawla na gawa sa purong kadiliman. Nang masipat nila ang mga ito, sinubukan pa nila yung tawagin pero yung kanilang mga gabay parang wala na sa mga wisyo nito. Bukod kasi sa tulala lang ang mga nilalang na yan, hindi na rin yun kumikilos, indikasyon na nasa ilalim na ito ng karunungan ng matanda. Matapos naman yung masilaya ng mga mersenaryo, doon na sila unti-unting nakaramdam ng matinding takot sa katawan. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang dehado na sila, sinubukan naman nilang tumakbo papalayo, pero bago pa man sila makalabas ng bakuran, bumungad na sa kanila ang mga itim na engkantadong halos kasing laki ng mga puno. Balot na balot ang mga katawan nito ng baluti at may tangan-tangan nitong lumang sibat. Pagtigil naman ng mga ito sa harapan ng mga nilalang na yan, narinig nila ang babala ng matanda. Sino man ang maglakas loob na lumabas ng bakod, hahabulin at papaslangin ang mga nilalang na yan. Alalahanin ninyo mga antingero, wala na kayong kakayahang kalabanin sila. Ngayon, ano ang pakiramdam na malagay sa ganyang sitwasyon? Lakas ng loob niyong pumunta rito. Inakala niyo ba talagang may hinang uri kami ng mga aswang? Kaya wala kang nararamdaman ng aming presensya sapagkat malaki ang sinasaklaw nito. Tumingin kayo sa langit at nang maunawaan niyo ang aking mga sinasabi. Pagmamayabang ng matanda. Pagkarinig naman ng mga antingero, hindi naman ito maiwasang mapatingala. Pagsilay naman ng mga ito sa ulap, laking gulat na lamang nila nang mapansin nila ang isang purong presensya na bumabalot sa mga ito. Sa bawat paggalaw ng mga ulap na yan, naglalabas-masok yon sa isang malaking dome ng aura na tanging sa ganoong paraan mo na lang yun mapapansin. Dahil dito, nag-iba ang pananaw ng mga mersenaryo sa matanda. Kung dati pawang isang pipitsuging aswang lang ang paningin nila, ngayon isa na itong nilalang na mas humigit sa kanilang inakala. Di man yun kapanipaniwala, wala silang magagawa kundi sang-ayunan ang mga bagay na kanilang nakikita. Maya-maya pa, bigla naman silang binigti ng mga purong anino na mabilis na pumulupot sa kanilang mga katawan. Hindi naglaon, pumasok yun sa kanilang sistema bago sila roon tuluyang makapumiglas. Dahil sa kawalan ng lihim na aral na magpoprotekta sa kanila, pakiramdam ng mga mersenaryo para silang mga hayop sa isang lawang punong-puno ng buwaya. Gustuhin man nilang takasan ng ganoong sitwasyon, alam nila sa kanilang mga sarili na malabo na itong mangyari. Kaya bago pa man lumala ang lahat, sabay-sabay nilang hinugot ang kanilang mga tabak at walang pagdadalawang isip na itinarak ang talim nito sa kanilang mga dibdib. Pagtagos naman ng bagay na yon sa kanilang puso, mabilis naman nila yung ikinasawi. Dahil dito, wala namang nagawa sila Derbin kundi ang ilibing ang mga labi ng mga mersenaryo. Sa labas ng kanyang lupain nila yon inilagay upang hindi ito mahanap ng mga taong nag-utos dito. Lumipas ang gabing yan. Parang walang nangyari. Ang mga pamilya namang nag-utos sa mga mersenaryo, labis-labis ang naging pagtataka ukol sa biglaang pagkawala ng mga binayaran nila. Nais din sana yung paslangin ng pamilya ng matanda, pero pinigilan niya ito
Anya, hindi na nila kailangan pang maging marahas dahil sa kaya naman nilang harapin ang mga ataking ipinupukol ng mga ito. Nang marinig naman yon ng pamilya ng mga nilalang, sumang-ayon ng mga yon sa nais niya. Taon at dekada pa ang lumipas. Naging magkalapit na si Derbin at ang pamilya ng matanda. Nagpatuloy din ang kanyang negosyo na siya namang napakinabangan pa ng kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na siya, hindi pa rin niya malimot ang tungkol sa pamilya ng aswang na may malaking domi. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, medyo nanghihinayang ako, no? Kasi hindi nabanggit kung anong klase silang mga aswang. O siguro nabanggit, lumagpas lang sa mata ko. Pero, sa napapansin ko, parang wala namang nabanggit no? Kaya, sobrang curious ako kung anong lahi itong mga to. Isipin ninyo sa sobrang lakas, sa sobrang lawak ng domi na pinanghahawakan nila, hindi naramdaman ng mga mababagsik na mersenaryo yung kaya nilang gawin. Sobrang bihira yon para sa mga aswang. So, dito sa kwento na to, dagdag kaalaman to para sa atin. Kasi sa dinami-rami ng ikinuwento ko, ngayon lang ako nakapagkwento ng ganito. Yung mga mersenaryo, yung mga malalakas na albularyo, hindi naramdaman yung kapangyarihan ng isang aswang. Sobrang bihira nun, di ba? Alam nyo, sayang lang talaga kasi kung pinagpatuloy pa ni Derbin yung kwento niya tungkol dito sa pamilya na tumutulong sa kanya, mas maganda pa sana. Pero isa lang yung binigay niyang kwento. Siguro ito na yung pinaka-highlight ng pagkatao ni Derbin tsaka nung relasyon nila nung pamilya ng aswang. Ganda lang din no? Yung nilalang na inaasahan mong magtatraidor sa inyo, hindi ka tinraidor. Diba? Ang galing nun, tapos aswang pa to. Pero syempre, believe din tayo kay Derbin kasi pinakita niya yung pagiging makatao niya. Wala siyang pakialam kung ano sinasabi ng mga tao sa kanya. Wala siyang pakialam kung ano yung sinasabi ng mga tao dito sa pamilya na gusto niyang tulungan. Basta siya, bukal sa loob niyang tutulungan yung mga taong yon. Kaya medyo natouch ako sa kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.